Sa nakaraan nating video, nang biglang nagulat si Palm at nasa harapan niya ang malaking sanga, kunti-kunti na lang matatamaan at maaabot na siya nito. At may humawak sa balikat ni Palm, tinulak ito pa ibaba. Kagagawan pala ito ni Dibo upang makabawi sa pagkakamali niya kanina. Iniligtas niya si Palm, pinutol nito ang sanga ng halimaw na muntik ng dumali sa ating bida. Dahil doon nakalapag naman ng maayos si Palm sa lupa. Si Dibo naman ay makikitang pawis na pawis at halata mong napapagod na, subalit nagsalita ito. Inis na sinabi nito sa ating bida na bawiin nito ang paninising sinabi kanina dahil sa pagpapabeya nito dahil niligtas niya naman raw ang ating bida. Ngumiti lang si Palm at inactivate ang kanyang fire magic. At sinabihan si Divo ng okay, dahil sa wakas nagkasilbi Karen habang naglalakad paabant kung nasaan ang halimaw at si Dibo. Makikita natin ang dalawang determinado at sabik na sabik ipagpatuloy ang paglaban sa halimaw ng magkasama, at sumigaw ng let's go. At sinimulan na nga ulit ng dalawa ang sabay na paglaban sa halimaw. Gamit-gamit ang kanyang fire arrow staff. Nagpalabas ng sunod-sunod na fire arrow si Palm, na siya namang nagpasabog at nakasugat sa boss. Makikita sa mata ng halimaw na sobra itong nagagalit sa ating bida dahil sa ginawa nito. Sinusubukan namang harangin at salagin ng Stumpy Boss ang fire arrow ng ating bida. Habang kinukuha ni Palm ang atensyon ng halimaw, si Dibo naman ay mabilis ring umaatake gamit ang kanyang polearm na siya namang pumutol sa isa sa mga sanggang pangdepensa ng Haimo. At dahil nga sa di na makafocus ang halimaw, ang mga fire arrow ni Palm ay tumatagos na sa kanyang depensa at nakakatanggap ito ng mga pinsala mula rito. Wala nang ang nagagawa ang halimaw dito at napapaungol na lamang sa sobrang sakit na nararamdaman. Naisipan ng dalawa na sabay nilang aatakihin ang halimaw sa magkabilaang parte. Si Palm sa bandang kanan at si Dibo naman sa kaliwang parte ng halimaw. At sabay naglansad ang dalawa ng kani-kanilang mga atake at pinagpuputol, pinagsesabog at pinag-aapoy nila ang mga parte ng katawan at sanga ng halimaw. Pagkatapos ng unang atake ay sinundan pa nila ito ng kaliwat kanan, walang humpay animoy, parang di sila napapagod sa kanilang pinaggagawa at nag-enjoy sa kanila mga pag-atake. Makikita natin ang chemistry ng dalawa. Subalit di pa man tumatagal ang laban, biglang tinamaan si Dibo ng atake mula sa likuran nito, na nagpasuka sa kanya ng dugo, parang napinsala ito ng malubha mula sa ataking iyon. Dahil sa nangyari ay nawala sa balanse si Dibo at akma na itong kakainin ng halimaw ng ito ay nahuhulog na, si Dibo naman ay napapasigaw na lamang sa kanyang sitwasyon. Nang biglang may isang malaking bato ang lumipad papunta kay Dibo at sinalo ito at tinutulngan makalayo mula sa halimaw. Ito pala ay kagagawa ng ating bida, ginamitan niya ito ng telekinesis. Ngunit dahil sa bilis ng halimaw ay tinamaan nito ng atake ang sinasakyang bato ni Dibo, na basag ito. Nahulog si Dibo dahil dito at ang masaklap pa na bitiwan nito ang hawak-hawak na sandata. Makikita natin si Palm na halatang napapagod na rin at tumutulo na ang pawis habang nagrereklamo itong masyado na itong magulo. Nagliparan ang maraming malalaking bato na ginamitan ni Palm ng telekinesis. Muling nakatayo si Dibo sa ibabaw nito. Subalit ang halimaw ay di pa rin tumitigil sa pag-atake at pagbasag sa mga batong kinokontrol ng ating bida. Napapamura na lamang si Dibo dahil nahihirapan itong makatakas mula sa halimaw. Si Dibo ay nagpalipat-lipat sa mga bato habang kinokontrol pa rin itong ng ating bida, at ang halimaw naman ay di rin tumitigil sa pagwas-iwas nito ng kanyang mga sanga. Nagpakawala naman ng fire arrow si Palm, pinagpaputol ulit ang iba pang mga sanga ng halimaw, dahil dito ay napalingon sa kanya ang halimaw. Nabaling ang atensyon dahil sa pag-atake na yaon,
Di naman sinayang ni Dibo ang pagkakaong iyon at naghanda ng isang malakas ng porma upang pakawalan tungo sa halimaw. Sumisigaw rin si Paum nang tapusin na raw nila ni Dibo ang halimaw. At gamit ang napakalakas na hampas kasama ang buong lakas tumama ito sa mata ng halimaw at lumabas ang napakaraming dugo mula sa halimaw. Napaungol at napasigaw habang nanginginig ang halimaw sa iniinda nitong pinsala mula sa atake ni Dibo. Napabitaw naman si Dibo sa pagkakahawak nito sa kanyang polearm dahil naubos ang lakas nito sa kamay. Mabilis siyang tumilapon sa lupa at makikita ang lakas ng impact nito tumilapon ang mga bato at bumuo ito ng maliit na crater sa pinagbagsakan nito. Di naman nahirapan si Dibo sa lapag at determinado pa rin itong lumaban. Sumigaw siya ng hindi pa ito tapos habang tinatawag na hanggal ang halimaw naman ay patuloy pa ring iniinda ang pinsala at para bang di na ito nakakakita. Inactivate ni Paum ang kanyang telekinesis skills. Kinontrol at pinalipad ang polearm na nabitiwan ni Dibo kanina na nakabaon pa rin sa mata ng halimaw. Pinapante niya pala ito kay Dibo na nakatayo sa muka mismo ng halimaw habang sinasambit nito. Gumising ka hanggal oras na ng panghimagas. At hinampas niya ang natitira pang mga mata ng halimaw, nagpalabas ito ng sobrang daming dugo. Dahil sa sakit ay umikot-ikot ito na siyang dahilan upang mawala sa balanse at tumilapon na naman si Dibo, ngunit madali lang siyang nakalapag ng maayos. Nang nakaluhod pa si Dibo ay sumigaw ang halimaw sa kanyang harapan akmang kakainin siya nito. Si Dibo ay di makagalaw, nang biglang may nagsili parang maraming bilang ng fire arrow. Pumasok ito sa bibig ng halimaw nagpaikot-ikot sa loob at unti-unti na para bang may nabubuong pabilog na enerhiya ng apoy. Ito pala ay ang core ng halimaw na balot ito ng apoy mula sa fire arrow nagliwanag at parang nabibiyag. Nabalot ng apoy ang buong katawan ng Stumpy Boss, nagsisisigaw ito sa sakit parang piyang sisihan nito makaharap ang ating bida at si Dibo. Nakaluhod pa rin si Dibo sa lupa at sinabihan ito ni Paum ng nice work. At tumugon naman si Dibo ng ganun din sayo. Patuloy na nasunog ang halimaw, binalot ng napakalakas na apoy na siyang ang tumapos sa buhay nito. Lumipat ang kwento sa isang gabi may isang maliit na bahay. May nagsalita, gumagabi na dapat ko nang kainin ang pagkain at pagkatapos magpapahinga na at matulog. Isang batang babaeng kumakain mag-isa sa isang mesa. Nanalangin ito at nagpaslamat sa pagkaing nasa kanyang harapan. Nagulat ito nang biglang may narinig na pagkatok sa labas ng pintuan. Agad nitong binuksan ang pinto at magtatanong sana kung sino ang nasa labas. Subalit lumaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang nasa labas. Ito pala ang kanyang nakakatandang kapatid na si Dibo. At ang batang babae pala ay ang kapatid na babae ni Dibo na tinutukoy ng ating bida nung binili niya si Dibo sa slave market. Nanginggig ang batang babae, habang sinasabi ni Dibo na bumalik na siya. Napapaluha ito kahit napilit nitong pinipigilan. At nagyakapan ang dalawa ng mahigpit dahil nang ulila sila pareho sa isa't isa ng mahabang panahon. Sa isang dako naman sa gitna ng kakahoyan sa maliit na bahay. Makikita ang ating bida na pumasok at may kamay ng tao sa may higaan. Makikita sa mga mata ni Paum ang lungkot habang nakatingin sa taong nasa harapan. At ang nasa larawan silang dalawa ng kanyang ama na masaya pa. At yun nga, ang nasa harapan pala ni Paum ay ang kanyang amang nakaratay dahil sa malubhang karamdaman at mukhang wala na nga itong buhay. Dahil na rin sa tagal ng panahong nabilanggo si Paum, ay walang ibang nagbabantay o nag-aalaga sa kanyang ama nung siya ay wala sa tabi nito. Taglay ang mabigat na presensya na walang pinapakitang ekspresyon. Inactivate ni Paum ang kanyang fire arrow.
At makikita natin sa labas ng bahay si Palm ay naglalakad paalis at nakayukong dala-dala ang bigat ng nararamdaman habang tinutupok ng apoy ang dating tahanan at ang katawan ng amang na mayapa. Lumipas ang ilang araw, pinuproblema ni Mr. Obvious ang isang bagay. Habang nakahawak sa kanyang ulo dahil sa sakit ng ulo kakaisip pinagpapawisan nitong inaanalisa kung papano oorganisa ang 100-man gate na paparating. Nababahala nitong iniisip na ang kanyang among si Mr. Recon ang mamumuno sa malaking kaganapang ito. At kung siya na inatasan ni Mr. Recon ay mabaigo ay malaking problema ito. Sa oras na ito ang lahat ng 10 malalaking merchant unions ay nakatuon lamang sa paglilinis o pag-clear ng gate. Ang mga epoch o mas mataas pa na ranggo ng item ay garantisadong makukuha sa loob ng 100-man gate, at pati legendary items ay possibly ning makita dito. Subalit kahit na ganun kalaki ang Tienza ay ganun rin kahirap ang magiging kakaharapin sa loob. Hindi ito magiging madali para sa mga adventurer. Ang 3 Natasha sisters na mula sa Goldrich Merchant Union. Sobrang lalakas ng mga ito, at di mo aakalaing mga second circle adventurers lamang sila. Na kahit nasa puntong ikumpara ito sa mga 2 circle adventurers ng Gapor Merchant Union ay di mo maaring ikumpara dahil sa laki ng agwat ng kakayahan nila. At nakakahiya yun kung iisipin. Sa totoo lang lahat ng party members na pinapadala ng ibang 10 grupo ng merchant liban pa sa Goldrich Trade Union ay napakalalakas at di masukat ang mga lakas nito. At ang Gapor Merchant Union ay alikabok lang kung ikukumpara sa mga ito. Habang nakatingin sa talaan ng impormasyon ni Palm, makikita ang muka ng ating bida. Sa hawak-hawak na papel ni Mr. Obvious habang ito ay dadalawang isip tungkol sa ating bida subalit. Nang biglang may napansin si Mr. Obvious na pumasok sa kanyang opisina ng walang abiso o pagkatok man lang. Laking gulat nito na mababanad sa kanyang muka at may pawis na tumutulo mula dito. Napatayo ito sa gulat. At sa harapan ng pinto mayroon tayong makikitang isang tao na makisig at bakas dito ang pagiging mataas na uri ng tao. Napasigaw si Mr. Obvious, ito pala si Mr. Recon na siyang amo ni Mr. Obvious. Tinatanong siya ni Mr. Recon kung natapos na ba ni Mr. Obvious ang paghahanda sa listahan ng mga lalahok sa 100 party na gate upang i-raid at linisin ito. Habang si Mr. Recon ay nakaupo lang sa upuan ni Mr. Obvious, makikita natin si Mr. Obvious taglay ang mabigat ng pakiramdam at para bang di makahinga sa sobrang takot nito kay Mr. Obvious habang sumagat ito ng patawad at hindi niya pa raw ito natatapos gawin. Tumugon naman si Mr. Recon na di ito sanay na nahuhuli si Mr. Obvious sa iniuutos niya. Kamusta ang batang yun? Ang tinutuki nito ay ang ating bidang si Palm. Ang hanggal na yun ay may mga bagay tayong dapat i-consider muna bago siya isali sa party na lalahok. Dismayado naman si Mr. Recon na sumagot sabay buntong hininga, ang iyong pagiging maaalinlangan na ugali talaga. Nagpaliwanag naman si Mr. Obvious na ang ating bidaw mano ay talagang talentado pero hindi natin talaga alam ang nangyari sa mga panahong yun. Ang huling party na kasama na sila Chev ay naubos at namatay, yun ang dahilan ba't ako nag-aalinlangan, dagdag nito. Kaya nagmungkahi si Mr. Recon na bakit hindi raw nila subukan ulit ang ating bida. Napaisip na may kunting panginginig na mangsahot ni Mr. Obvious na nagkataon umanong may magandang lugar siyang naiisip na maaaring piliin upang subukan ang ating bida. At masaya namang sinabi ni Mr. Recon na, tama at dapat tipunin umano ni Mr. Obvious ang mga party at adventurers na kanyang napili, at wag na tayong magdaldalan pa, wika nito. At makikitang masayang nakangisi si Mr. Recon at baka sa mukha nitong nasa sabik itong malaman ang magiging resulta ng pagsubok kay Pao na may maraming saksi sa mangyayari.
Maririnig ang yabag ng mga paa sa isang lugar. Ito pala ay ang ating bida at si Devo. Nasa harapan nila ang kumpulan ng mga taong nauna sa kanila, iba-ibang grupo ng adventurer, at sa harapan ng lahat ay ang isang pulang gate na may bilang na 40 katao ang maaaring pumasok. Si Devo naman ay masayang nagsalita na maraming tao na raw ang kasama sa pagkakataong ito. Sabay isip nitong oo, ganito naman dapat talaga. At nakalapit na nga sina Palm sa mga adventurer at agad namang may nagtanong sa kanila kung sila Palm ba ang ikalimang party. At makikita sa mukha ng mga taong ito ang pangtutuya at pangmamaliit sa dalawang bida, sabay sabi ng isang maangas na lalaki na dalawang tao na mula sa pagiging alipin. At pinapakita talagang minamaliit nila ang ating bida at si Devo. Di naman umimik ang ating bida at tiningnan lang sila na matalim at walang emosyon, pinapahiwatig na wala siyang paki sa opinyon at iniisip ng mga ito. At tinitingnan ang mga itsura ng iba pang adventurer na halatang malamig ang kanilang pagtanggap. Sinasabi ba nilang na ang mga alipin ay pabigat lang, harang lang sa kanilang daraanan? Siguro normal lang na ganun ang pananaw ng mga matagal ng adventurer dahil sa ang iba ay lumaki na rin ang ulo at di na nakakakilala ng totoong abilidad at hindi sa tagal ng pagiging adventurer. Habang inaanalisa ang kakayahan ng mga ito na nasa first at second circles. At ibang-iba sila kumpara sa grupo nila Chef na unang nakasama ni Palm sa isang dungeon raid. Dagdag pa ni Palm na ang nga ito ay di na kailangan ng pain dahil mga pro na ang mga ito sa labanan. Bigla namang sumigaw si Mr. Obvious o ang lahat ay narito na, at ikinabigla ng kunti ng lahat. Sanay maririnig ang tanong ng ibang adventurer na personal talaga siyang pumunta dito. Ang tinutukoy nito ay si Mr. Obvious. Nagsalita si Mr. Obvious na hindi niya na raw pahahabain pa ang lahat. Didiretso na sa pagsubok, at bibigyan niya umano ng tayansa ang sinumang magpapakita ng galing at abilidad. Na siya namang laking pinagtaka ng isang lalaki. Napapaisip ito kung ano ang tinutukoy ni Mr. Obvious na pagkakataon. At nilinaw ito ni Mr. Obvious. Magkakaroon ng pagkakataon na makasama sa pag-clear ng 100-man gate. Makikita naman ang gulat sa mga muka ng mga ito na papnganga at di makapaniwala sa kanilang narinig. Sinasabi umano ni Mr. Obvious na binibigyan niya silang lahat ng special na traito, habang tinitingnan ng ating bida at napapaisip ito kung ano ang gagawin ng ating bida sa pagkakataong ito. At nagbigay ng huling bilin si Mr. Obvious sa lahat na gawin ang lahat ng kanilang makakaya sa loob ng 40-man gate kung saan sila susubukan. At makikita nagliwanag ang pula gate hudyat na isa-isa nang silang pumapasok dito. Kasabay ng mga yabag ng paa makikita na tuluyan nang ang nakapasok ang mga ito sa loob ng gate at sa gitna ng naglalakihang mga puno at maraming iba't ibang mga halaman. Mabilis na inobserbahan ang kapaligiran. Sabay may nagsalita, gubat na naman. Nagsalita naman ang maangas na lalaki, na magsama-sama lamang sila pag boss na halimaw na ang haharapin nila. At siguro naman kay okay lang ito sa lahat, sabi nito sa isang nakasalamin na adventurer. Di naman ito umimik na ibig sabihin ay sumasang ayon ito. At sa pamumuno ng maangas na lalaki sinabihan ang lahat na maghiwa-hiwalay at mas asama lamang kapag may nagbigay ng signal, mabilis namang naghiwa-hiwalay ang lahat base sa kani-kanilang party at mabilis na nagsialisan. Natahimik naman si Devo sa mga nangyari at si Palm naman ay gaya ng natural at normal na ugali nito na tahimik lang at nonchalant. Sa isang dako habang naglalakad ang isang grupo ng adventurer. Nagsalita ang nakasalamin na lalaki at may witch hat, na lahat umano ng makikita at makakasalunong nila ay kanilang papatayin dahil wala umano silang sapat na oras. Sumang-ayon naman dito ang babaeng nasa likuran. Ang lalaking nakasalamin pala ay si Dolan.
Ilang sandali lang ang lumipas bigla may napansin si Dolan sa may damuhan. Isang halimaw pala na parang gagamba may maraming galamay, may iisang mata na kulay pula, at may parang shell ng pagong sa ulo nito. Nagreklamo naman si Dolan dahil nag-iisa lang raw ito na para lang raw itong isang kabute. Sabay inactivate ang kanyang magic skill na may kulay asul na aura. Nagbuo ito ng bilugang enerhiya. Sabay sabing aksaya lang ito sa oras. At pinakawalan na ng nito ang kanyang energy ball, direktang tumama ito sa halimaw nagsanhi ito ng malaking pagsabog kasabay ang parang kuryente sa paligid ng energy ball. Dismayadong sinabi ni Dolan na napaka-boring umano, at inutusan nito ang kanyang mga kasama na kunin ang magic stone at mabilis na umalis sa lugar upang maghanap pa ng ibang halimaw. Hamupa ang usok na nakapaligid sa halimaw na sanhi ng malakas na atake. Makikita nga nating buhay na buhay at walang sugat na naidulot ang atake sa halimaw. Galit na galit ito sa nangyari makikitang nanggigigil ang halimaw sa grupo nila Dolan. Napasigaw ang grupo na buhay parent ito. Bakas sa mukha ni Dolan ang takot at di makapaniwala. At sinabi nitong ganon na lamang ba ito kakunat at hindi man lang ito tinablan ng pinalabas niyang magic. Hindi ito maaari, kailangan na nating hindi pa man natatapos sa pagsasalita si Dolan ay maririnig ang malakas ng kaliskis at ugong sa kapaligiran at nagliliparan ang mga dahon. Lamaki ang mga mata ni Dolan at napsigaw itong tumingin ang lahat, bakas ang sobrang takot sa muka. Mabilis silang napalibutan ng napakaraming halimaw na papamura na lang sila dahil dito. Di sila makagalaw at di makaalis sa pagkakaipit sa gitna dahil isang malaking pagkakamaling hakbang ay siya rin katapusan nila. At napilitan nga silang labanan ang mga ito makikita sa hangin ang mga hiwa ng atake. At may isang halimaw ang bumagsak sa pagkakahiwa. Habang ang grupo naman ni Dolan ay hingal na hingal sa nangyayaring labanan, banaad sa muka ang pagod at takot sa maaaring mangyari. At naubos naman ng grupo ang mga halimaw na nagtakang kunin ang kanilang mga buhay ngunit nagsanhi ito ng kapaguran lahat ng kasamahan ni Dolan ay nakayuko at hawak-hawak ang tuhod dahil sa pagod at si Dolan lang ang nakakapanatili paring nakatayo. Bigla nagsalita ang isa sa mga kasamahan nito. Ang mga halimaw ay mas malakas sa inaakala nila. Ano raw ang gagawin nila? Tanong nito kay Dolan. Habang si Dolan ay napapikit at nag-iisip ng isasagot. Seryoso at pawisan itong sumagot na ang pagkapanalo sa padamihan ng mapapatay ay hindi nakatanugan sa raid na ito. Kung patuloy umano silang lalaban sa ganitong kalagayan ay di magtatagal mauubusan na sila ng stamina, bago pa man sila manalo. Kaya ang dapat umano nilang gawin kahit napakadelikado nito ay bumuwag sa alyansa at pumunta sa boss at patayin ito. Lumipat ang dako sa ating bida at ganun din ang iniisip nito. Sinabi nito kay Devo na ganito umano ang iniisip ng lahat ng grupo. Nasa harapan nito si Devo hingal na hingal matapos patayin ang halimaw na nakahandusay sa kanyang likuran, sabay sabing parang ganon na nga ang kaso. Sobrang hirap nito, kalimutan umano ni Palm ang lahat na yon. Kanina niya pa raw napapansin na nunood lang daw si Pom at nagsasalita di man lang tumulong sa kanya para makipaglaban. Sumagot naman si Palm, tatatlo lang naman raw nilabanan ni Devo. Dapat nga raw mas higit pa ron ang kaya nitong labanan. Napaisip na lang si Devo tatlo lang. Tinanong nito si Palm, so sinasabi mong hindi na dapat tayo magsayang ng oras gaya nito. Tumugon naman si Palm ng oo at magpatuloy na raw sila. Determinadong sumigaw si Devo, para patayin ang boss na halimaw. Si Palm naman ay mahinang sinabi at walang gana nonchalant type. Para ubusin ang mga basurang halimaw. Nagtaka naman si Devo dahil sa sinabi nito. Di ba sinabi mong ikaw ang bahala sa boss? Tanong ni Devo. Sumagot naman si Palm na ang sinasabi niya na ito ang iniisip ng ibang grupo.
Pero tayo ay pupunta ng marami. Hindi lang naman ang pagpatay sa boss mob ang paraan para makapag-ipon ng magandang puntos. Ang pagharap at pagpatay na ginawa umano ni Devo sa mga basurang mob na halimaw ay mahalaga rin. Taika ang boss mob umano ay delikadong kalaban, at mahirap din ang magiging kompetasyon dito. Hindi rin daw nila alam kung ano ang mga tinatagong balak ng ibang grupo. Alam ko hindi sila dipot. Lumagpas sa linya, pero di natin alam at hawak iniisip nila, dagdag nito. Si Devo naman ay sinarili ng iniisip sabay sabing. Nagsasalita na naman umano si Paum na akala mo alam ang lahat. Biglang nagsalita si Paum nakakaramdam umano siya ng mabigat at peligro sa gate na ito. Lumipat ang dako sa grupo ni Dolan na naglalakad sa gitna ng naglalakihang puno ng lumot mahahalatang nasa malalim na parte sila na di halos nasisikatan ng araw. Habang patuloy silang naglalakad ay tinawag ng babae si Dolan at may itinuro na siya namang kumuha ng atensyon ni Dolan. Makikita ang dalawang poste at ito raw ay isang gate upang makalabas sa lugar na ito. Nagsalita si Dolan na hindi niya raw o lanong hanapin ito hanggang sa matapos sila pero dahil nakita nila ito inutusan niya ang kanang mga kasamahan na mag-iwan ng mga marka at magpapatuloy sila sa paglilibot sa buong lugar para tapusin ang misyon, na siya namang sinang-ayonan ng mga kasamahan nito. Nang biglang tumawa ang lalaking nakatalikod na may suot na kulay berde. Na ipinagtaka naman ni Dolan, sinaway niya itong masyado itong maingay, ito pala ay si Avante. Di tumigil sa pagtawa si Avante at mas lalo pa nitong nilakasan ang pagtawa. Na siya namang ikinainis ni Dolan at hinawakan ito sa balikat upang paharapin sa kanya. Galit na galit nitong sinabi na maaalarma nito ang mga halimaw sa malapit sa ginagawa nitong pag-iingay. Si Avante ay makikita nating nanginginig, pawisan, lumalabas ang mga ugat na maluha-luhang tumatawa na animoy na sisiraan ito ng isip. Bigla namang para bang may sumabog na usok kulay lila na nagpapahirap sa kanilang huminga kaya napotikip sila ng kanilang mga ilong at baba. Nakilala naman ni Dolan ito at sinabing ito ay isang lason, habang nakotikip parent sa kanyang bibig at ilong. Napapamura nitong sinabi na kailangan niya umanong makaalis sa lugar na ito kahit na siya lang mag-isa at maiwan ang kanyang ming kasamahan. Mabilis itong tumakbo papunta sa escape gate upang subukang makaalis sa lugar ng ligtas. Subalit biglang may lumabas na napakalaking halimaw na mukhang malaking mushroom ang ulo, may malaking bibig na may matutulis na ngipin, may mahahabang kamay at mabalahibo taglay tag-alay ang kulay lilang aura at usok. Habang tumatakbo si Dolan, ay nagpapalabas naman ng kulay lilang usok na lason ang halimaw, lumalabas ito mula sa mga butas ng kanyang katawan. At parang naapektuhan na nito si Dolan dahil bigla itong natigilan sa pagtakbo. Bumukas ang malaking bibig ng halimaw naglalabas rin ng lason na usok at para bang nanunuya kay Dolan. At di nagtagal yumapekto na nga kay Dolan ang lason bigla itong napangisi na parang nasisiraan ng ulo at humalaklak. Di nito mapigilan ang sarili, pinagpapawisan ito, nanginginig, pumula ang mata, tumutulo ang sipon, laway at pawis habang tumatawa, tulad ng mangyaw sa kanyang mga kasamahan. Ang usok na lason na nilalabas ng halimaw ay kayang gawing parang nababaliw ang mga biktimang makakalanghap nito. Hanggang dito na muna lamang ang ating video, abangan sa mga susunod na kabanata ang magiging kapalaran ng iba pang adventurer pati na rin ang gagawin ng ating bida kapag nakaharap na nila ang boss na nagtataglay ng lason na kayang baliwin ang mga nakakaharap nito. Huwag kalimutang mag-like, share at comment sa ating video at kung bago ka pa lamang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood.